Anong nangyayari sa ating katawan kapag tayo ay nagme-menopause? Nagme-menopause. And actually, Yeah. just to add to that, bago magsalita si Dong, gusto ko lang sana sabihin na sobrang uso yung topic na to ngayon sa mommy community, sa inay community. Lahat, di ba? Parang it's just in the last 2 years, ever since menopause ako naririnig natin, yung peri, di ba? Ano siya, it's on trend sa topics natin. Lalo na for you, Eri ka lang ba? Yes. Hindi ko maalam. Pero sabi nila, 35 pa lang, pwede na mag-peri. Oo, pwede na nga. So, Doc, take it away. Oo. So una, yung menopause kasi, sinasabi natin ng babae ay menopause na kapag siya ay hindi na nagregla sa loob ng 12 buwan. Present. Ako yun. So kadalasan, ang edad nito ay 45 to 55 years old. No? Pero ang perimenopause, ito yung mga taon na bago ka talagang hindi na magkaregla. At ito ay medyo matagal. It can range from 2 years or even up to 10 years. So may mga babae na mga in their late 30s, maaari nang magkaroon ng mga simptomas ng menopause. Kaya yun, tinatawag ng perimenopause. So these are all the years leading to your menopause. And then, pag hindi ka na nagkakaregla o na-diagnose ka ng menopause, yun naman ang tinatawag na post-menopause ka na. Hanggang sa tumanda ka na. Ayun. Pero doktora, di ba yung paniniwala nila, yung habang dinadatnan ka nga ng regla, hindi ka pa menopause, tama? Pero tama po ba to na, kasi yung mga ibang tao, no, nire-regla raw, pero nasa, yun nga, menopausal stage pa lang sila. Possible pala yun? Oo. May period pa rin. Kahit menopause na to. Yun yung perimenopause nga, no? Kasi nararamdaman na nila yung mga sintomas, no? So, pag-uusapan na ba natin? As early as what age, doktora, nararamdaman? Late 30s na, Late maaaring 30s talaga. maramdaman na talaga yun, no? What are the first signs that we have to look out for? Well, I guess the hallmark talaga na tinatawag or pinaka-common ng mga sintomas, yung tinatawag nating vasomotor symptoms, which are the hot flashes, no? Yung init na init yung katawan mo na parang sinisilaban. Tapos, maaaring tumagal to ng few seconds to a minute or few times in a day or even more, no? Pero pagka sa gabi nangyayari yun, tinatawag yun na night sweats. Magigising ka na lang na parang punong-puno ka na ng pawis. Kahit no? sobrang lamig. Pawis ka, pawis ka. Kahit aircon. Yun ang pinakamadalas na nagiging sintomas ng menopause. And then, bukod doon, meron pang mga ibang magiging sintomas, no? Kasi pag nagme-menopause, una, hindi na kasi nagpo-function yung ating ovaries, no? Yung nagpo-produce ng hormones ng babae, specifically the estrogen and the progesterone. And it affects almost all of our organ system in the body. So, aside from experiencing the vasomotor symptoms, yung ibang mga babae nagkakaroon ng mga mood swings, no? Check. Dali ko ng check, Apat na ako. Yeah. So, aside from mga vasomotor, the mood swings, nagkakaroon ng mental fog, no? Or brain fog, no? Brain lag. Doktora, di ba? Yes, yun. Parang laging lang. Laging yun. Totoo yun. And then, yung mga body aches, ito napaka-common. Super check. Sa mga Asian people, no? Sa Filipinos, no? Lahat na lang sumasakit from the head to the shoulders to the back. To Doktora, ito ba yung tipong nakaupo ka ng matagal? Pag tayo mo, parang sakit ng tuhod mo. Yung joints, yung joint pains. Yes. So those are common symptoms. And then, of course, meron din sa ating genitourinary symptoms. Yung palagi ka na lang nagkaka-UTI, you're experiencing vaginal dryness, no? And medyo masakit na talagang makipag-intimate with your partner. So, bukod doon, meron ding mga metabolic issues, no? Parang ang bilis na ng weight gain mo kasi bumabagal na yung metabolism mo. Tapos yung katawan mo, hindi na napaprocess yung kinakain mo na sugar. Tumataas na rin pati ang cholesterol mo. And then, kahit ang blood pressure mo, tumataas na rin kasi nawawala yung flexibility ng mga blood vessels. And then, of course, sa skin, no? Nawawala na kasi yung collagen. So, nagkakaroon talaga ng wrinkles. And not just here on the face, no? Pati yung buong katawan mo, parang all na yung tone.
Yun. Hindi pa sila makarelate, no? Hindi pa sila Kasi hindi pa kayo menopausal Padating pa Hindi lang. pa, padating pa lang. Kasi she's in her 30s, you're in your 40s. I'm in my mid-50s. So ako nadaanan ko na yan, Doc. Relate na relate ako sa'yo. Continue ka lang, Doc. Kasi parang tinataman ako ng mga arrows dito. Actually, Doc, yung question ko nga doon, Mm-mm. sabi mo kanina, di ba, before you went on to the metabolic part of symptoms ng menopausal, yung sex drive. Kamusta yung sex drive? Kasi lahat naman, even yung mga women in their 30s, 40s, 50s, di ba? Parang, sex is still important. So how do you address those things? Well, the sex drive, medyo talagang nagde-decline yun as you age, no? Pero meron naman tayong maaaring gawing lunas para lalo na kung mostly vaginal symptoms, no? Meron tayong treatment na magagamit doon, no? May mga intravaginal estrogen na pwedeng gamitin. And actually, Oo nga eh. Ang pinagdadaan ko yung vaginal estrogen. Doc, naiinga ko dyan. Please expound. Ano yun? Kinukorment ba yan? of course, your doctor Ano yun, needs Doc? to assess you if you're a candidate for that kind of Okay. treatment, no? So aside from the intravaginal estrogen, meron ding oral na medication for menopausal hormone treatment, no? That could somehow give some relief in that area. But of course, it's not 100%, no? It can help. So are you saying, Doc, na if you feel those symptoms down there, na you have to check up with your OBGYN? Yes, that's a Also, perfect you will be answer. prescribing us if we need medicine, orally, or ano ba pa? Intravaginal. Yeah. Ano kasi mo oral? Meron pala. Oral na taken a breath. Ano lang ano So yun nga. Nabasa ko naman ni Doc. Ang dami nito. Pero you know what, Mamuno, FJ, ang gusto ko malaman, no, bilang paparating pa lang tayo doon, what are the, what can we do about it? Precautions na kailangan natin, gawin para hindi natin, siguro hindi natin talaga maiiwasan na mangyari yan because kailangan dumadaan talaga yan sa buhay natin. So, what are ano yung advice na pwede nating makuha na, when you're at that age, ano yung mga pwede mong gawin? So, peri muna, Doc. Perimenopausal muna. So, ilang stages yung Doc? Tatlo, di ba yung minention mo? Yeah. O doon tayo sa perimenopausal, Yes. mga precautionary measures or actions to be taken. For women's well-being, it's important that you get to visit your doctor at least once a year, no? Para nagagawa ka ng general check-up about your heart, about your genitourinary, no? And then about your breast. Because we want to screen you for possible cancer screening. Una-una, dapat ginagawa natin yun. And then the blood chemistry, no? We have to make sure na talagang you can be prepared for the later stage in your life, no? But you were asking kanina about lifestyle intervention. Yes, So, Doctor. throughout your adulthood, it's important that you really have a healthy lifestyle. So, what is a healthy lifestyle? So, basically, it's eating the proper kind of food. But Yes. what is the proper kind of food, diba? So, ideally, when you eat your meals, dapat kalahati nun, gulay, kaunting prutas, no? And then, yung carbs natin coming from whole grains, no? Like your brown rice, adlay, no? And then, even your carbs can come from your vegetables, no? And your protein should be coming from mostly mga seafood, fish, shrimp, and only a little of meat, no? And then, for your snacks, dapat talaga din, kakain lang tayo mostly ng mga natural food, no? Pwede naman nilagang kamote, saging na saba, or mga nuts and seeds na unflavored. So, yun, yung ideal diet. So, when we were talking about lifestyle change, it's important also that we have consistent physical activities, no? So, the minimum recommendation is at least 150 minutes of cardiovascular exercises. So, kasama doon ng biking, cycling, or running, or even your HIIT or your high rocks, no? So, and then, dapat meron tayong strength training physical activities at least 2 times in a week. And then, na at least 30 minutes and also balance exercises. So, dito na papasok yung yoga, pilates. So,
we have to make sure that our cardiovascular health is good and the strength of our muscles and bones are also good. In preparation for the menopause, so dapat throughout our adult life, ginagawa natin to consistently. But of course, pagka nagme-menopause ka na, tumatanda ka na, nawawala na yung power and stamina. Kaya dapat medyo nagtutone down din yung intensity ng physical activity mo. And best, syempre, if someone is guiding you, like a trainer. 150 minutes, Doc, wala din natin. Hindi naman yan per day, per week, per No, month that's yan. per week. Per week. Per week. Ako talaga isip ko per month. Per week, say, So, Doc, per sorry week sa totoo talaga. lang, real talk, hirap panindigan yung 150 minutes, kahit per week pa yan. Unless, kasi ang dami busy moms, wala talagang oras for it. 150 Ano ba minutes is how alternative many times a day? How many minutes a day? You can make it like 30 minutes in a day, di ba? Kasi ano lang yun like 2.5 hours in a week. Correct. Yes. So, pwede naman like you cut it na 5 minutes in the morning, 5 minutes in ganon. Parang you just putol-putol. have to find time na Yeah. at least you have movement. Kasi if you're not having any movement, then there's really the tendency for you to gain weight. And lalong nawawala yung stamina mo rin. Or as simple as you have stairs at home, no? Paakyat, baba, akyat. That's So, a very good Paglilinis ng idea. bahay, para sa mga inay natin, Yes, who have the yes. luxury na mag-pilates or mag-yoga. Tama. Simple household chores. Paglilinis ng bahay, paglalaba, kahit paghugas ka ng plato, pwede kang exercise, pwede kang magkembot-kembot, Pagwalis, maghugas ka ng pagwalis. plato. Nag-garden. Pwede na Garden. incorporate yung exercise sa daily Actually, chores. hobby swap. Kumbaga, kung yung Oo. hobby mo, magkape lang dyan, imbis na sumakay ka pa ng TNVS o mag-motorcycle ka, mag-ano ka na lang, lakarin mo. Lakarin mo na lang. Lakarin mo na lang. Yes, Is that very you? simple. Yeah. Hindi, kumbaga parang yun nga, di ba? Coffee na Instead lang. na Yeah. i-delegate mo yung pagkuskus ng banyo or whatever, Ikaw na gawin mo na rin gumawa. yun. Yes. Ikaw na Diba, mag-cook Dr. ng damit mo. Kasi dito sa Pilipinas, it's so easy to outsource eh. Di ba? But if you can also help, ano rin yun, sobrang movement din yun. Sa practical exercises, mas importante, keep moving. Yes, 10 to totoo 15 yun. minutes a Pag day. pupunta ka ng palengke, di ba? Lakad ka na lang. Correct. Sabi ng isang patient ko, isang problem daw niya is pag naglalakad siya dun sa lugar nila, maraming aso. Kaya palagi siya may dalang payong para Exercise the dogs. yes, for a lot of uses. Pwede pag umulan, pag maaraw, o kaya pag may aso. Hindi, paano na siya nagpo-fencing? Yun ang exercise pa mo. Fencing with the dog. Anyway, that's it. Continue. Basta tayo sa exercises. And then the diet, Yes, no? yeah. And then, depende kasi kung anong nasa stage ka at anong edad mo, kung anong bibigay naman namin na treatment, no? Like, let's say, nasa reproductive age ka pa, kasi below 50 ka pa, maaari ka pang mabuntis, di ba? So, sometimes, kung appropriate at na-screen namin na candidate ka, meaning na-check namin yung heart mo, nagawa ka namin ng mga test, no? Baka pwedeng bigyan ka namin ng low-dose oral contraceptive pills para maibsan yung mga sintomas na nararamdaman mo habang ikaw ay pa-menopause, no? And then, pag talagang menopause ka na, that's the time na magbibigay kami ng menopausal hormone treatment. So again, i-screen namin yan. Almost every year talaga kailangan kasi i-screen, no? Ang pasyente para malaman namin kung ano yung tugma sa mga nararamdaman mo. Ngayon, pag sinimulan ka na namin ng gamot, hindi yan forever. No? Kailangan din, mag-follow up ka. Kasi unang-una, gusto namin malaman kung nung ininom mo ba yung gamot, may nangyari ba? Oo, kung ano Nag-improve effect ba? Or wala pala? Baka pala mababa yung dose. O kaya baka naman nagka-side effect ka na. No? Kasi meron din mga side effect na ayaw naman natin na talagang mangyari dahil nakakatakot. Tulad ng tinatawag na deep vein thrombosis or nag-throw off ng blood clots sa legs or even sa brain or sa lungs, no? So ayaw natin yun. Although bihirang-bihirang mangyari yun, kailangan talaga na monitor ka namin. Kung okay sa'yo at tama sa'yo at nabibigyan ka ba namin talaga ng lunas. At syempre, maganda rin yun na i-inspire mo kami dahil nakita namin na gumaling ka pala, may nagawa pala kaming maganda. But it's, again, it's not for everyone, no? Totoo. Yung hormonal. Yes. Like, wala naman akong naramdaman na symptoms na feeling ko, red flag yun, no? O na-alarma na ako na, o na-alarma na yung asawa ko. Di ba na, wala naman. So, okay ako, Doc. 55, optimistic, happy. Wala naman akong katulad ng mga barkada ko na meron sila mga
mood swings and uncontrollable crying. Parang in the middle of the night na, some of them, bigla na lang umiiyak. Or nanonood na yung drama, they become so weepy, and they become so sensitive and weepy about the little things. Wow. And then they become upset about the little things. Yung naggagano haywire and yung swing nila talaga, grabe. Yun ang sabi ko, baka kailangan mo lang mag-hormonal treatment. And she's now undergoing that hormonal treatment, and it's helping her. Yeah. So aside from the hormonal treatment, syempre minsan we ask the help of our friendly psychiatrists to help us manage this mga mental issues, no? Kasi the hormone na nawawala sa pag nag-menopause nga is the estrogen. So it also affects most of the receptors sa brain natin. So aside from controlling the emotions, hindi na natin masyadong makontrol. Pati nga yung temperature control, nawawala din. Kaya very sensitive ka rin kahit sa malamig. Kaya dapat yung damit mo by layers, hindi yung ano lang. Yes. Layering talaga. Sobrang sensitive niyan sa both at cold and hot. Yes. Na yung nanginginig talaga. Tsaka brain fog, Dok, kala ko direct na naman yung tawag ko. Ang talagang nangyayari. Grabe ako sa brain fog. Iba yung iniisip ko sa sinasabi ng bibig ko. Yung weirdan nga ako sa sarili ko. Kailangan ko naman maggamot, Dok. Well, that's also part of it, no? Aside from controlling hunger. Kasi even the receptors sa brain natin, kinokontrol dapat nun yung estrogen, affected ng estrogen. Kaya karamihan sa nagme-menopause, nag-weight gain din, no? So, And belly fat. tayo talaga Ang galing mahirap ng belly natanggalin fat. yun. Kasi nga wala na yung estrogen, so nade-deposit na lahat ng fat dito sa viscera o dun sa ating laman loob, no? And nawawala na yung waistline. Ang tawag din salbabida. 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 So, Hindi, tsaka yung visceral fat, yun yung Visceral delikado. fat. Yun yung, Diba yun yun? yung pa Also. pwede mag-ano, no? No heart disease. Yeah. Connected sa iba pang mga, sakit. So, other health risk, Doktora, pag bumababa yung ating estrogen. So, madami nga, tulad yung nabanggit ko, pag-decrease ng metabolism, weight gain, and then pati yung cholesterol mo, tumataas na, no? Kasi may role si estrogen sa pag-control ng cholesterol, no? And tumitigas yung blood vessel natin kasi nagkakaroon ng deposition ng, ng cholesterol. Tapos nawawala pa yung flexibility, no? Kaya tumataas ang incidence ng stroke and heart attack, no? Pagka nasa edad na rin na to, halos ka-level na natin. Doktora, ito, no, halimbawa, meron kasing hereditary ang ating high blood, cholesterol and everything. If you are into menopausal stage, so pwede kang magkaroon talaga nito. Kaya nga dapat pinaghahandaan natin. Napaka-importante ng lifestyle changes para ma-delay natin yung onset ng medical problems na po. No? Ikaw talaga yung magmo-modify. Unahan mo na. Yes, Unahan totoo na. yan. Bago ka pa dumating sa edad na yun. Pero marami rin pag-aaral na pag nag-take ka ng hormonal replacement therapy, kasi nga binabalik mo yung nawala, di ba? Nawala ang estrogen and progesterone, pero magte-take ka, isusupplement mo, nakakatulong yon sa pag-control ng mga lahat halos na nararamdaman mo. It can help also in your mental issues. It can help even in the controlling of your blood pressure, your sugar, or even your cholesterol. It can also give you a little more stamina and power. Okay pala yan. Yes. So, it's also Stamina and power. Ang side effects pa yun, Dok? Wala naman. Anong side effects niyang hormonal replacement therapy? Wala lang alam ko rin. So, pag binalik natin, diba, nawala na siya, binalik mo. Initially, yung mga common na nararamdaman could be breast tenderness, no? And then, for some, there's a little bloatedness that they feel, no? Or pag meron ka pang matres, pwedeng magkaka-bleeding ka ulit, no? So, those are the common side effects. Long term, it used to be associated with breast cancer, pero now, tinanggal na yun eh. Even nga in the other countries, diba, tinanggal na yung black box warning against menopausal hormone treatment. So, ang pinaka-dangerous talaga is for all hormones. Yung nabanggit ko kanina, yung nag-throw off ng blood clots, no? But that's very rare. And again, before we give you that, we make sure that all your medical problems are controlled and we monitor it. Mahal ba yan, Dok? Siyempre yung costing, Yun ang di ba? Makakatulong ba costly. yung mga medical cards, ganyan? Oo nga. Oh, Covered ba yan? makakatulong. Makakatulong yung, ano
to, yung senior discount mo, makakatulong Aray ko, dyan. Kung senior senior na ka na, no? Wala Or, pang senior, no? I Pero mean, yes, yes. kung hindi pa senior, Ako hindi pa HMO, senior. ganyan. Pwede? hindi ko lang alam kung cover Depende. Kasi depende sa company yan. Pero, mas mahal siguro mag-maintenance medication. Diba? Magkano ba ang maintenance medication? Mura lang, Para Doc, yung para high sa blood, diabetes, Generic, ganyan. generic. Isa lang. Kaya sinasabi ni Dr. Dapat tayo, we prevent. We prevent. Prevention is better than cure. Yeah. Basically, yun talaga yung takeaway ko from this. Doc, thank you so much for everything that you've shared with us. I think we have to wrap. Dahil, kahit Siguro gawin yung paalala na Oo, Doc, paalala. reminder to our inays out there. And itais na maging Pati mabait sa itais na rin. mga... Oo, dahil lahat tayong, di ba, mga inay talaga. Oo. Kailangan natin ng mga support ng husbands. Yes, sa mga inay natin na perimenopause at menopause, available po ang help para sa inyo, para tulungan namin kayo, no? So, pwede po kayo magbisita sa amin, tutulungan po namin kayo. And then, of course, nandiyan po ang Asian Hospital and Medical Center. You can check their website and you can search sa Google kung ano po yung mga clinic hours ng mga OB-GYN natin na maaaring makatulong sa inyo sa bibigay ng lunas during this special stage in your life. I like it. Special stage. Love it, Doc, di ba? Oo. And syempre dapat talaga magmamabait yung mga itay sa atin, di ba? Yung mga partner natin kasi iba talaga yung pinagdadaanan. Hindi madali. Iba talaga. Hindi Hindi madali, di ba? At eksperto lang nagsabi. Yeah. On the other hand, I think kailangan i-topic din natin next time, guys, yung andropause. Oo. Kasi the women, mga inays like us, should also understand what our partners in life are going through. Yes. So, Kahit na inays level up yung ating show, Yes, of andropause course. is an Usapan din important natin. topic. Oo. Right, Nads? I love it. Yes. Time. So again, thank you, Dr. Anna Gloria, of course, Thank of you, Asian Dr. Hospital and Anna. Medical Center. Thank you very much.